umaga. Shall we all stand, mga kapatid? Isang malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Napakasarap luwalhatiin ang dakilang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. When we praise Him, we feel the power of the Lord moves in our heart, mga kapatid. Lagi nating ginagawa ito sa araw ng pagsamba. Once na pinapupurihan natin siya, nararamdaman natin ang Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. I am so excited this morning, mga kapatid. Glory, glory, glory to Jesus. If you have your Bible, just open with me in the book of Luke, chapter 7, verse 9. The Bible said, when Jesus heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd, follow him. I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Sabi niya, wala akong nakitang taong katulad niya maging sa Israel. I would like to preach this morning sa pamagat na faith that amazed Jesus. Alam niyo yung isang bagay na pwede nating gawin ay parangalan natin siya. God is good upon us. Maraming bagay na ginawa ang Panginoon na dapat nating ipagpasalamat, mga kapatid. Maraming bagay na dapat ipagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob, mga kapatid. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, we thank you for your word. We believe, Lord, na kapag kami ay tumatawag sa iyo, ikaw ay tumutugon. Dalangin namin ang iyong presensya na pumagitna sa aming kalagitnaan upang maramdaman namin ito na kumikilos sa aming mga puso. Amang banal, pinagpapasalamat namin ang pasimula ng aming pagsamba muli sa iyong nag-iisang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. And all God's people say amen. Once more, shall we clap our hand to the Lord? Glory to Jesus. Glory to Jesus. Amen, amen, and amen. You may be seated. Sa tuwing ako ay dadalaw po sa inyong lugar, I was amazed sa ginagawa po ng Panginoon, mga kapatid. No? Itong church nyo kasi ay isang malaking inspirasyon ito sa mga simbahan natin sa buong Pilipinas. Sa tingin ko po, ito na ang pinakamalaking simbahan natin sa buong Pilipinas. Kung wala po ang Panginoon ay siguro imposible na makapagtayo tayo ng ganito. Look what the Lord has done in our church, mga kapatid. Bagamat may mga kapatid tayong mayayaman sa loob ng iglesyang ito, pero ang totoo, Diyos pa rin ang nagpapala sa kanyang iglesia. Hindi lamang isang tao ang ginagamit ng Panginoon, kung hindi ang Diyos na ito ay gumagamit ng maraming mga tao para pagpalain niya pa ang iglesia niya dito sa Pilipinas, mga kapatid. We know that God changes not, mga kapatid, as the Bible told us. For I am the Lord, I change not. Ako ang Panginoong hindi nagbabago. Kailangan lamang bilang mga anak ng Diyos, paniwalaan natin ang kanyang mga salita. Ipamuhay natin ang kanyang salita.
Hindi lamang tayo dapat tagapakinig ng kanyang salita, dapat tayo ay tagatupad ng kanyang salita. And I believe God will do more great things in the future. Naniniwala tayo na hindi siya nagbabago at gagawa pa rin siya ng mga bagay na gusto niyang gawin sa mga tao na merong pananampalataya. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. In verse 6 of Hebrews chapter 11 said, kung gusto mong maparangalan ng Diyos, dapat ikaw ay maniwala sa Kanya na siya ang Diyos na nagbibigay ganti sa lahat ng taong naniniwala sa Kanya. God is infinite. He is the self-existing one. Without origin, and He is the great I am. He is the same yesterday, today, and forever. Siya yung Diyos sa lumang tipan. Siya rin yung Diyos sa bagong tipan. At siya rin ang Diyos na pinaglilingkuran ng Butuan Church, mga kapatid. Siya yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga taong nananampalataya sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. According to Colossians chapter 1 verse 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Alam mo ba, kaya meron kang lakas ngayon, it is because the grace of God is in your life. Marami ng mga taong nawala, marami ng mga taong namatay, pero tayo nananatili pa rin. Dapat yung lakas mo, kaya ka nabubuhay, ay dapat ipaglingkod mo ito sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi natin mabilang ang kadakilaan po ng Diyos sa buhay natin, Pastor J-Boy. We do not know our future, but because of our faith in God, we believe that someday or somehow God will make a way sa lahat ng bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin, mga kapatid. May mga pangarap tayo bukas. May gusto tayo mangyari bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari. But we have faith in God that God will help us to accomplish those things that we desire in our life, mga kapatid. According to the background of the story, the insight into the amazing man, the centurion, the Bible said in verse 2, a man with great authority. In verse 5, the Bible said, he cared about others. In verse 4 and 5, had remarkable reputation. And in verse 6, 8, and verse 2, he demonstrated genuine humility. Let's go back to the story, mga kapatid, on how the Bible relayed this story. In Luke chapter 7, verse 1 and 2, the Bible said, nang matapos na niya ang lahat ng kanyang pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Capernaum. At ang alipin ng isang centurion na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. Ibig sabihin,
Si Jesus pagkatapos ng kanyang pag-share ng salita ng Diyos, siya ay naroon sa Capernaum. Sa Capernaum, nandun ang centurion. A group of soldiers was there. At sila po ay nag-station sa lugar po ng Capernaum. Meaning to say, mga kapatid, meron siyang isang kaibigan na minamahal at ang kanyang kaibigan ay malapit ng mamatay. That is the story, the background of the story, mga kapatid. Alam nyo, kung titignan nyo ang centurion na ito, hindi po siya Hudyo. Hindi siya naninirahan sa Capernaum. Pero mapapansin natin, merong kakaibang damdamin ito sa kanyang mga sundalo. Sa kanyang mga tao, nandun ang tunay na pagmamahal niya. Alam nyo, kung wala talagang pag-ibig, kung wala talaga yung pagmamahal natin, masasabi nating walang mangyayari sa ating buhay, mga kapatid. If we don't love the Lord, I believe, siguro baka ilang panahon ka lang, wala ka na. Right? Tignan niyo yung mga tao na naglingkod sa Panginoon, na ang kanilang paglilingkod ay nandun lang sa dulo ng kanilang mga labi, mga kapatid. Tignan mo yung mga tao na nagsabing nagmahal sa Diyos, pero wala sa kanilang puso. Ang kanilang pag-ibig ay nasa ibabaw lang ng kanilang labi. Ang mga taong ito ay hindi nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod. But if you love the Lord in your heart, you are willing to do something great, you will sacrifice something for the glory of your God, whom you will serve. There is no question, Pastor J-Boy, about the love of God to us. Bago mo siya minahal, Madam, minahal ka na ng Diyos. Bago ka umibig sa Diyos, minahal ka na ng Diyos. Wala ka pa man sa pananampalatayang ito. Ang pagmamahal ng Diyos ay naroroon na sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Tapikin mo nga ang katabi mo, just ask Him directly, mahal mo ba talaga ang Diyos? Alam mo, kung mahal mo ang Diyos, hindi ka basta-basta matitisod. Meron pa naman sa loob ng simbahan sometimes, yung walang ginagawa, ito yung madaling matitisurin. Parang nanahimik kayo, ha? Yung mga taong walang tunay na pagmamahal, ito yung madaling mapikon, ito yung madaling matisod sa kanyang pananampalataya. Pero yung mga tao na tunay na nagmamahal sa Diyos, mga kapatid, kahit tisurin mo yan, kahit pakitaan mo ng hindi maganda yan, kahit pagwikaan mo ng masasakit na panalita ang isang tao na merong tunay na pagmamahal, itong taong ito ay mananatili sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Isang palakpak sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang alipin ng senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. In verse 3, sabi ng Bible, at nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, pinaparoon niya sa kanya ang matatanda ng mga Hudyo, sa mga Hudyo. At ipinanmanhik sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. There is a characteristic within this centurion in his life.
na alam niya sa kanyang sarili, hindi niya kayang iligtas yung kanyang alipin sa kamatayan. Alam niya personally within his heart na hindi niya kayang iligtas ang kanyang alipin para mabuhay na mahaba pa ang kanyang buhay, mga kapatid. Kung kaya ang sinabi ng banal na kasulatan, inutusan niya ang mga matatanda at pinaparoon niya ito sa Panginoon at ipamanhik nila sa Kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. Sa verse 4, ang sabi ng Bible, nang magsidating sila kay Jesus ay pinamanhik nilang mahigpit sa Kanya na sinasabi, karapat dapat siya na gawin mo ito sa Kanya. Para bagang nangungusap ang mga matatandang mga Hudyo kay Jesus, Lord, please, wag mo sanang hindi sundin. Panginoon, wag mo sanang hindi siya pupuntahan o ang kanilang pamamanhik sa Panginoong Jesus. Panginoon, kung maaari lamang, ikaw ay pumunta sa kanyang alipin, mga kapatid. Ano ang reason? Bakit ang Panginoong Diyos hindi makatanggi sa senturyon? Alam niyo, may mga panahon sa buhay natin na kapag tumawag tayo sa Diyos, para bagang na-hold hostage ang Diyos. Right? Paano kung tatanggihan si J-Boy? Paano kung tatanggihan si Pastor? Maaga pa lang, nasa simbahan na, nananalangin na, lumulod na, tumatawag na sa Diyos. Ang sabi po ng Bible sa verse 5, for He loves the nation and has built us a synagogue. Panginoon, ito po kasing senturyon na ito, kaya hindi dapat ninyo pa hindi ang puntahan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay nagmamahal sa bansang Israel. Pangalawa, siya ay nagpatayo ng aming sinagoga. Synagogue is not like a big temple, mga kapatid. Synagogue is a place kung saan ang mga anak ng Diyos ay pumupunta roon upang mag-usap patungkol sa salita po ng Diyos. They debated itself, mga kapatid. Ito yung lugar na pinupuntahan ng mga matatanda sa iglesia para mag-usap sa mga salita ng ating Panginoon. Alam niyo, minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong hinihiling sa Diyos, pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin natanggap ito. We need to check ourselves. We need to check our heart. Ang puso ba natin ay tama at maayos sa Diyos? Itong taong ito, bagamat hindi Hudyo, nagmamahal sa bansa. Sana po, mga kapatid, hindi man tayo tinawag ng Diyos para magpastor. Hindi man tayo tinawag ng Diyos sa ibang mga ministry. Pero dapat bilang mga anak ng Diyos ay ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating iglesia. Ang pagmamahal natin sa gawain ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po, sa gawain po ng Panginoon, isa lang dapat ang sikat. Parang wala akong kausap Sa church, isa lang dapat ang sikat.
Ang sikat sa church, si Jesus lang. Kasi, utang natin ang lahat ng bagay sa Kanya. Your very life, according to the Bible, for in Him we live, nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Isang pitik lang ng Panginoon sa atin, wala na tayo sa mundo. Isang pitik lang ng Diyos sa puso natin, wala na tayo sa mundo. Sabi mo nga sa katabi mo, medyo tapakin mo ang katabi mo, sabi mo, ipaglingkod mo na itong buhay mo sa Diyos. Ang pinakamagandang investment sa mundo ay ipaglingkod mo yung sarili mo sa Diyos. Ito na ang pinakadakilang bagay sa mundong ito, mga kapatid. Napakaikli na buhay, mga kapatid. Don't stress your life sa walang kakwenta-kwentang bagay. Huwag mong pagtuunan yung stress sa buhay mo. Hello? Minsan stress na stress tayo sa asawa natin. Minsan stress na stress tayo sa mga anak natin. Pinipilit mo maglingkod, ayaw nilang maglingkod. Hayaan mo sila. Minsan stress na stress ka dun sa kapatid mo. Aba, tandaan mo, ang buhay napakaigli lang. Right? If you have time in your life to enjoy, just put yourself and make yourself be enjoyable. Di ba? Ang dami-dami mong iniisip, ang daming mga bagay na dumarating sa buhay mo. Hindi naman siguro masama na maging maligaya ka sa mundo. Di ba? Kung may magkakataon kang pumunta ng Hong Kong, mamasyal ka. Parang wala akong kausap. Di ba? You know, I am 62 years old now, mga kapatid. Sabi ko, Lord, thank you so much for the life you have given me. Salamat sa pribilehiyo, salamat sa opportunity, salamat sa panahon na ibinigay mo sa akin upang paglingkuran ka. I will enjoy my life serving you. Maglilingkod ako ng may kagalakan. Maglilingkod ako ng may kasiyahan. Maglilingkod ako ng merong pagmamahal sa iyo. Maglilingkod ako na merong sakripisyo sa dakila mong pangalan. Hallelujah. This man na sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, hindi naman siya Hudyo. Pero siya'y nagmamahal sa bansang Israel. Nagmamahal siya sa Diyos ng Israelita. Nagmamahal siya at gumagawa siya ng mga sinagoga. Bakit po kaya niya ginagawa ito? Maaaring minsan isang araw, napakanggan niya ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, then Jesus went with them. And when He was already not far from the house, the centurion sent friend to him, saying him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Sabi niya, Panginoon, marapat na sabihin mo lang ang salita. Huwag ka nang pumunta sa aking bahay, sapagkat hindi ako karapat-dapat na yung puntahan. Hindi ako karapat-dapat na ako'y puntahan mo. Ang aking bahay, hindi karapat-dapat. Ang sabi niya, therefore, I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed.
Ang sabi niya sa verse 7, mga kapatid, hindi ako karapat-dapat na maging ako ay pumunta sa iyo. Alam niyo, habang nakikita mo ang kadakilaan ng Diyos, ay lalo kang nangliliit sa iyong paningin. The Bible said, He must increase, but I must decrease. John said, mga kapatid ko, habang nakikilala mo siya, habang lumalalim ang Panginoon sa pagkakilala mo sa Kanya, ay nakikita mong ikaw ay maliit lamang sa harap ng Panginoon at nakikita mo na napakakapangyarihan ng Panginoong Diyos. You cannot boast anything before the Lord, mga kapatid. We cannot boast something for our dear God. Alam niyo ba, lahat ng tinatangkilik natin ay maliit lang na bagay na biyaya ng Diyos sa atin ito. Alam niyo, sa sanglibutan, maraming mga tao na konting biyaya lang, parang ang tingin nila sa sarili nila, sila'y mga Panginoon na. Pero in Christian world, mga kapatid, we owe everything to our God. Mayroon kang sasakyan, mayroon kang bahay, natapos na sa pag-aaral mo, pag-aaral yung mga anak mo, maayos na ang kanilang buhay, magandang takbo ng iyong negosyo, marami kang savings sa bangko, meron kang mga investment sa crypto, mga kapatid, maraming mga bagay na dumarating biyaya sa iyo. Ito ay maliit lang na bagay na pinatitikim ng Diyos sa iyo. That someday or somehow, kung makakasama ka sa buhay na walang hanggan, ay makikita mo doon sa kalangitan ang mga biyaya ng Diyos ay walang hanggan. He is worthy to receive praises and honor in our life. We cannot boast something within ourselves. Ang dapat gagawin ng mga anak ng Diyos, Lord, thank you so much for all the blessing that we have now in our life. Utang namin lahat ito sa iyo. Biyaya lamang namin ito na nagmula sa dakila mong pangalan. Sabi niya sa verse 8, sapagkat ako rin naman ang taong may nasa ilalim ng kapamahalaan. May nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yayaon. At ang isa, halika at siya'y lumalapit at sa aking alipin gawin mo ito at kanyang ginagawa. Lord, sapat na! Just say the word. Just speak the word. Just say the word. Sapat na ito sa akin at naniniwala ako na siya ay gagaling. Sabi niya, Lord, wag na po. Sapat na po. Huwag ka nang pumunta sa akin sa ilalim ng aking bubungan. Sapat na sabihin mo ang salita at ang aking alipin ay gagaling. You know, what the Lord's reaction nung marinig niya ito, mga kapatid, ang naging reaction ng Panginoon, ang sabi niya doon sa mga tao sa Capernaum na kanyang mga kausap, nung siya ay naroroon, kausap ang mga taong ito, mga kapatid, at siya'y tumalikod at sinabi niya sa lubang napakaraming mga tao, wala akong makitang katulad niya na dakila ang kanyang pananampalataya. Wala akong makitang katulad niya sa Israel na katulad ng kanyang pananampalataya.
Pastor J-Boy, ang sabi ni Lord, siguro sa pag-iikot ng Panginoon sa Jerusalem, wala siyang naging makita man lang na katulad ng senturyon na ito tungkol sa kanyang pananampalataya. Sabi niya doon sa mga tao, sa kanyang pagtalikod, sabi niya, wala akong makita na dakilang pananampalataya maging sa Israel man. Grabe. Jesus was amazed sa taong ito. Namangha ang Panginoon sa taong ito. Kaya sabi ng verse 9, when Jesus heard these things, He marveled at Him and turned around to the crowd and that follow Him. I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And those who were sent returning to the house found the servant well, who had been sick. Wow! Sabi niya, if we will rewind it, ang sabi ng senturyon, Panginoon, hindi karapat dapat na ikaw ay pumunta sa ilalim ng aking bubungan. Sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. My goodness. Say it, Lord! And we will receive miracles in our life. Hindi na, Lord, sapat na! Magsalita ka lamang, banggitin mo lang na siya'y gagaling at siya ay gagaling. Sabi ni Lord, wala akong makitang tulad nito sa buong Israel. Dakila ang kanyang pananampalataya. And Jesus marveled at Him. Namangha si Jesus sa kanya. He is not a priest. The centurion is not a priest. He is not a scribe. He is not a Pharisee, or even he is a Jew. He is a Roman soldier, a man with means and power. Hindi siya katulad ng mga Pariseo sa Israel. Hindi siya mga eskriba. Ang sabi ng Bible, hindi rin siya pare, hindi rin siya Hudyo. Siya ay isang Romanong sundalo na merong kapangyarihan at nasa kanya ang lahat ng pangangailangan. Brothers and sisters, this morning I urge you, just keep on serving the Lord and have faith in the Lord, because I believe, kung makikita ng Diyos na siya'y mamamangha sa iyo, ang Diyos ay gagawa ng milagro sa buhay mo. Right? The Bible said, in Mark chapter 5, there is a woman who is sick for 12 years. Itong babaeng ito ay inaagasan. Preferably, medical doctor said na ito'y may cancer sa kanyang sinapupunan. Kung kaya, siya inaagasan. Naniniwala ako nung siya ay kausapin ng lalaking napuposes ng legions doon sa sementeryo na wala ng pag-asa, J-Boy, sir. Pinalayas ng Panginoon, 12,000 demons. Panginoon, pwede bang pumunta kami doon sa mga baboy? May request pa sila.
Okay, you can go. At yung 12,000 na baboy, nangamatay, nahulog yun sa tabing ilog. Nung siya'y pinagaling ng Panginoon, nakahubad siya, nagdamit na siya, naninirahan na siya sa sementeryo, ang sabi niya, sasama ako sa iyo. Hindi, manatili ka dyan. Sabihin mo ang kadakilaan ng Panginoon. Itong lalaking ito ay natagpuan ng babae na ito na inaagasan for 12 years. Hopeless in her condition. Wala nang magagawa dahil sa kanyang karamdaman. Wala nang maasahan. Yung mga doktor na kilala, pinuntahan niya na. Dati siyang mayaman, pero ngayon ay naghihirap na siya dahil sa kanyang pagpapagamot na walang naging positibong resulta ito. One time in her life, this man who is possessed by the devils, by legions of devils, shared Jesus in her life. At nagkaroon ng pananampalataya ang babaeng ito, tumibay ang kanyang pananampalataya, nag-build up ang pananampalataya sa kanyang puso. The Bible said, faith cometh by hearing, and hearing by the word of the Lord. Habang siya'y nakikinig doon sa devil-possessed man, nabuo ang kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ako'y gagaling. You know the story. Alam mo ang istoryang ito, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay hindi po sinungaling. Ang salita ng Diyos ay totoo. At maaasahan mo ito sa lahat ng panahon na nais mo itong mapakinggan at sundin. Tapikin mo nga katabi mo. Sabihin mo sa kanya, patuloy lang sa pananampalataya. Marami pang gagawin ng Diyos. Hello? Marami pang idadagdagan Diyos sa loob ng iglesia ito. Let me clear these things, mga kapatid. Sayang kapag wala ka na at puno na ang lugar na ito. God will remember no more yung sakripisyo mo. Nagmap ka dyan, nagwalis ka dyan, umawit ka dyan, nagbigay ka ng tithes mo, nagbigay ka ng offering mo, nagbigay ka ng sakripisyo mo para sa Panginoon. He will never remember it kung mawawala ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Right? But if we will stay at mananatili tayo na maglilingkod ng may pananampalataya, makikita pa natin ang mga bagay na pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Makikita pa natin sa ating mga mata na ang Diyos ay gumagawa ng mga milagro sa kanyang mga anak. Hallelujah. Hallelujah. We know that he had need. He could not remedy without the Lord. Honest enough to show he was powerless against it and needed the Lord in verse 7. Trusting enough to seek help from the only one he believed could help. Mga kapatid, naniniwala tayo, maging ang senturyon na ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili na pwede niyang iligtas ito. Isa lamang ang tagapagligtas ng tao sa mundong ito. We have a need that cannot be remedied without the Lord. Tandaan mo ang kaligtasan mo. Isa lang ang merong karapatan magbigay nito. Right? It is very clear in the Bible, in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God, for the wages of sin in 6:23. For the wages of sin is death,
But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, it is by the grace of the Lord, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ang kaligtasan mo at kaligtasan ko, isa lang ang pwedeng magbigay nito. Ito yung Diyos na ating pinaglilingkuran sa lugar na ito. Ito yung nag-iisang Panginoon. Ito yung Panginoon sa lumang tipan. Ito yung Panginoon sa bagong tipan. Ito yung Panginoon ng mga apostol. Ito ang Panginoon ni Pastor J-Boy. Ito ang Panginoon ating itinataas sa lugar na ito. Ang pangalan niya ay Jesus. Ito yung Panginoong Diyos na ating sinasamba. Do we trust the Lord enough to seek our salvation from the sin or from our sin by submitting to His way? The centurion's humility recognized he was undeserving. Sent messenger to prevent Jesus from coming to his home. Understood the nature of the Lord's authority. What about our humility? Do we realize how undeserving we are and no one deserves salvation? Mga kapatid, salamat at tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Habang nagluluwat, nakikita natin that we are undeserved para sa Diyos. But we thank the Lord. Ang Diyos na ito ay sapat ang kanyang biyaya para abutin niya ang bawat isa sa atin. Let me ask you a direct question today. Gusto mo bang ma-amaze ang Diyos sa iyo? Gusto mo bang mamangha ang Diyos sa iyo sa kabila ng mga pinagdadaanan mo? Nandun ka pa rin, nakahawak sa Panginoong Hesukristo. We have a sister in our church, mga halos 30 years old na siya noon. Faithful na naglilingkod sa Diyos. Since then until now, since 1989, she was the treasurer of the church. Then, may nakilala siya, Pastor J-Boy, na isang seaman sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na seaman din, na miyembro din sa church. To make the story short, nagkasundo sila. Lumapit yung lalaki, binautismuhan ko yung lalaki, naglingkod sa Diyos. To make the story short, ikinasal sila at nagbuntis siya. After 3 months, nag-decide yung lalaki na bumalik ulit sa barko at sumakay muli sa barko. During that time, medyo nakunan siya. Masama ang kanyang pakiramdam. Hindi naman siya nagtampo sa Diyos. Nanghinayang lang siya dahil kauna-unahang baby niya ito na nahulog, naraspa siya, nakunan siya, mga kapatid. Then, how many months? I think 8 months. After 8 months, ay magbabakasyon na yung kanyang asawa, no? Sa atin at babalik na siya. Sa kinasamaang palad, to make the story short, yung kanyang asawa, nakakakasal lang nila, bumalik sa barko, nakunan siya. Habang nasa barko, pauwi na, ay na-declared na missing sa barko.
ang bigat sa pakiramdam, mga kapatid. No? And I look at her, sabi ko, may mga panahon na nangyayari sa buhay ng tao na hindi natin lubusang maunawaan. I advise her that just keep on serving the Lord. Siguro may panukala pang Diyos sa unahan na hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Tumakbo ang mahabang panahon, and until now, treasurer pa rin siya ng church. One time I asked her, kapatid, kamusta na yung paglilingkod mo? Sabi niya, Pastor, lahat naman ng bagay kontrolado ng Diyos. Siguro, hindi lang talaga siguro pinahintulot ng Diyos na kami magsama ng mahaba. I don't know what is the reason why. But what is in my heart is this, Pastor, kahit wala na siya, I will be serving the Lord faithfully. Ano man ang mangyari, Pastor, I will be serving Him faithfully. Alam nyo, nakikita ng Diyos ang puso natin. Kung anong klaseng paglilingkod ang binibigay natin sa Kanya. Ngayon po, biniyayaan siya ng sasakyan, binigyan siya ng malaking bahay ng Diyos. He's a retired teacher. Sinisip niya, Panginoon, saan ba nagmula ito? Last 2 days, I have been in their house before going to Mindanao. Nagkukwentuhan kami. Sabi niya, Pastor, lahat ito, biyaya ng Diyos. Alam niyo, kung meron ka mang dinadaanan na minsan hindi mo maintindihan, katulad ng lalaki na very hopeless na siya, wala na siyang magagawa, nakahiga na lang siya doon sa kanyang higaan na hindi na siya maliligtas pa doon sa karamdaman na kanyang nararanasan. But let me tell you, meron pong mga tao na nandun sa likuran ninyo na nananalangin para sa inyo. Maaring hindi mo sila nakikita. Maaring hindi mo nakikita ang kanilang mga ginagawa. But there are people behind you who are praying and asking God to move in your life. May mga tao sa likuran ninyo na minsan hindi na kailangan banggitin pa ang mga pangalan nila. Hindi na dapat sabihin pa kung sino sila. Alalahanin nyo lang, sa panahon ng pangangailangan nyo, may mga tao po sa likuran nyo na tumutukod sa pananampalataya. They are mediating you to God and asking God, Lord, huwag mong ipahintulot sa kanila na sila ay mawala sa paglilingkod sa iyo. Shall we all stand this morning, mga kapatid? Naniniwala ka ba na walang pagsubok na hindi natin makakayanan? Ang sabi ng Corinthian, walang pagsubok na ipagkakaloob ang Diyos sa iyo na hindi mo makakayanan. Lahat ng pagsubok na dumadaan sa atin, kaya natin. But the question is this, kaya ba ng pananampalataya mo? Yung bang pananampalataya mo, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bagamat hindi ito nahahayag, pero deep within your heart,
sumisigaw ang puso mo na sumisigaw ng ganito, Panginoon, anumang pagsubok ito, ako'y mananatili na maglilingkod ng tapat sa iyo. Ganun ba yung klase ng pananampalataya mo ngayon? Ganun ba yung klase ng pananampalataya mo na nararanasan mo katulad ng lalaking ito, mga kapatid? Faith that amaze Jesus or faith that marvel Jesus. Yung pananampalataya mo ba namamangha ba ang Diyos sa iyo? Sa kabila ng pagsubok mo, nandun ka. Sa kabila ng kasaganaan mo, sa kabila ng pagpapala mo, sa kabila na ikaw ay nandun sa matinding kalagayan ng buhay mo, yung pananampalataya mo nananatili ba sa Diyos? Hoping that every one of us who believe in God, sana ma-amaze din natin ang Diyos. At sabihin ng Diyos, walang katulad ng taong ito sa kanyang pananampalataya.